Good morning po. Sabado na. Talagang ang bilis po ng araw, no? Hindi natin namamalayan ay ano na po, month of March na, pangatlong buwan na po ng 2026. At bukas ay patuloy po tayong magsama-sama na magpuri sa Panginoon. Ganoon din po itong aking pong nakitang nahayag sa aking pag-blend yung awit 145, 1 to 18 na dito pinapakita po mga kapatid yung sa tatlong verse na kung saan po ang kabuuan ng sulat ni David. Ito may parang lumalabas po na naging pinaka-kabuuan ng kanyang realisasyon sa buhay sa kanyang panahon. At ito'y makita natin, no? Kung paano niyang ginawa yung ang Diyos ay purihin at tinawag niyang Diyos niya at nagkaroon siya ng submission sa kanyang puso. Na ganoon din po dapat ang gawin po natin. So sa bawat araw ng buhay po natin ay patuloy po tayong maghayag ng kapurihan, purihin ang pangalan ng Panginoon, kalooban niya ay masunod, kilalanin natin kung sino po ang Diyos na ating sinasamba at patuloy po tayong pag-submit. At ito ang the best na gawain po natin, no, bilang mga anak ng Diyos, and especially po sa mga gagawin po natin. Nakita po natin na ang Diyos natin ay kilalanin natin ng mabuti kung sino po siya, at siya yung nakapagbibigay naman ng katuparan ng ating buhay. Nakatutuwa po no na bagamat yung pagkakataon sa buhay natin ay talagang may nangyayari mga bagay na minsan hindi mo inaasahan. Minsan may mga pagkakataon na kung saan po ay naharap ka sa mga ganong sitwasyon. Pero ang kagandahan po dito, unahin pala nating purihin ang Panginoon, no, na at sa ating pong paghahayag na ito, yung pong problema man o mga bagay na sa buhay natin na dumarating, ay makikita natin na pinapahayag natin kung sino ang Diyos na ating pong pwedeng lapitan na makatutulong po sa buhay natin. Hindi lamang po yun, nagpapahayag po tayo na ang Diyos po natin ay talagang dakila sa lahat. Dakila sa problema mo, mas dakila sa ginagawa mo, mas dakila sa gusto mong maabot, mas dakila doon sa gusto nating makuha, na talagang makita natin na sambahin natin ang Diyos ng abot ng ating puso na pwede natin gawin sa buhay natin, at ipaghayag natin na ang Diyos natin ay talagang kayang-kaya niyang gawin ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. At pinakita rin natin na dito kay David na bagamat siya po ay kung sa kalagayan lamang ay makita natin na mas iba siya sa kalagayan natin. Pero nakita natin na ito po ay talagang pinahayag niya sa buhay niya na iba po ang Diyos na kanyang sinasamba. Talagang naroon yung gabay, naroon yung pagkatawag po sa kanya na nagre-response po siya ng patuloy na pagpapasakop po sa Diyos ng buhay. Usually kasi pagka mayroong mga pagkakataon sa buhay natin na naabot na natin mga bagay na gusto natin sa pamamagitan ng lakas po natin, somehow po dumarating po na hindi ito minsan nakikita ng tao na merong Diyos na dapat nating kilalanin na masigit pa doon. Kasi sa katapos-tapusan kasi ng buhay po natin, anumang buhay ang meron po na nahayag sa mundong ibabaw, hindi pa rin po sasapat ito para po tayo bilang mga anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos o sabihin nilikha ng Diyos, darating sa puntong akala po natin ay magagawa natin ang lahat ng bagay, no? At kaya natin gawin lahat ng bagay. Merong mga instances po na kaya natin gawin, pero limitado po yan. At merong instances po na pwede natin gawing lumayo, pero tandaan po natin, ang buhay po natin, ang talagang dapat natin makita, kung sino yung gumawa ng buhay at sino nagpwera ng buhay po natin. At yun po dapat natin malaman. Sino yung Diyos na dapat nating tukuyin sa buhay natin para
sambahin at purihin. Dahil may mga pagkakataon ho kasi na sa kabila pa rin po ng mga katapatan po ng Israel, patuloy pa rin silang lumiliko, patuloy pa rin silang naghahanap ng ibang Diyos. Kaya nga ho dito, maliban lang po na may mga pagkakataon sa buhay natin, wag ho nating pasubalian na ito po ay magagawa ng mga bagay na kung saan meron po tayo. Tama po yun, pero alalahanin natin na sa huling takbo ng mga araw natin, ihaharap pa rin po tayo sa Diyos. At wag ho nating ipagmalaki ating sarili, ipagmalaki na kaya natin mabuhay. Nakalagay po sa Biblia, pagka tayo hindi konektado sa Diyos sa buhay, wala po tayo magagawa talaga. Kaya kung meron mga imposibleng bagay na nakikita po tayo sa buhay po natin at dinadaanan po natin, humingi tayo ng tulong, purihin ang Panginoon, at tuloy nating itaas pa rin ang Panginoon sa kabila ng lahat ng mga bagay na nangyari po sa atin. Patuloy po natin itaas sa ating Panginoon. Salamat po and good morning po sa bawat isa.